So ito mga dads, review lang natin yung nakaraan. Ito, ganito kaingay yung aircon ni ma'am na sinend niya sa atin sa messenger. Then syempre, ang ginawa natin, ayan, chinek natin siya, pinaandar natin siya. Then ilang minutes lang ngayon narinig natin na may tumutunog na at ito'y palakas ng palakas mga dads. So pag mga ganyan, paalala ko ulit mga dads na patayin mo agad yung aircon mo kasi ibig sabihin may differential, may sumasayad sa mga parts ng aircon natin mga dads. Ayan. So dito mga dads, pinakita natin na konti na lang, makakalas na talaga siya na mabuti. Then after nun na yun, kitang kita nyo kung gaano kadumi yung aircon natin. At tapos syempre i-spray na natin siya dyan. Ayan. So pag may power spray, matatanggal yan mga dads. Ayan. So simulan na natin at assemble na natin. At ano ba ang dahilan kung bakit maingay siya mga dads? So dito sa video to, lulutasin natin. At ito na nga mga dads, ito yung fan blade niya sa indoor mga dads, doon sa evaporator. Kung titingnan nyo mga dads, napakakapal ng dumi niya, ayan o. So dito mga dads, yung kapal na yan mga dads, ayan po yung dahilan para sa akin mga dads, kasi sa mga na-experience ko sa LG dual inverter, mga ganyan yung nagiging issue. Kumakapal yung dumi, then ang nangyayari kasi dyan, bumibigat yung fan blade niya, so hindi nagiging balance yung ikot niya at nagkukos siya ng noise or ingay mga dads na hindi ka aya-aya. So, masusubukan natin yun mamaya mga dads pag nalinis siya tapos ibabalik natin. So, tara mga dads. At dito na mga dads at i-spray na natin to system niya. So, si compressor, sisingit-singitan natin siya. So, pasiyan nyo dito mga dads, yung pag-spray ko dito, pababa. So, kung titingnan nyo mabuti yung video natin, makikita mo na yung itim na parts niya, pag dinaanan natin ng spray, ayun, pumuputi siya. Saka yung dumi talaga mga dads, bagsak talaga agad doon sa baba. Tingnan nyo yung sa kaha niya mga dads sa baba. Ano, nakikita nyo na bubong nahuhulog doon sa baba yung dumi niya. So unlike kasi pag ni-spray mo siya sa diretso, yung dumi papasok pa sa loob bago lumabas sa likod mga dads. Kaya maganda talaga, spray mo muna siya ng pababa na ganito. Ay mga dads, so tingnan mo na nahuhulog talaga yung dumi. Then ayan, so pagkatapos nun mga dads, syempre spray mo din siya sa likod. So papakita ko lang yung difference na, ayun, nakita nyo ba na may lumalabas pang dumi kahit na na-spray na siya. Then same dito sa evaporator. Ayan, yung evaporator niya, ganun din, spray natin. Makikita mo yung part siya dito sa bandang kaliwa sa video natin na iba yung kulay niya, medyo dark siya dito, light pa siya dito sa na-spray natin. So, ganyan po yung ano dapat ng kulay niya mga dads. So, mas maganda, mas silver pa dyan pag bagong-bago mga dads. So, itong aircon ni na ma'am ay 9 months pa lang. So, first time niyang malinis talaga mga dads. Ayan. So, pag-spray mga dads, diretso lang, kahit napakalakas ng spray na gamit natin, ay dapat diretso lang at sigurado ko sa inyo mga dads na hindi UUP ang mga cooling pin nyo. So mga dads, kung bago ka lamang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video. So tara! Few moments later. At finally, ito na nga mga dads at natapos na tayo sa paglilinis. Makikita nyo na nakalas siya ng parts na parts. Ang kinaganda kasi nito mga dads, nalilinis natin kahit sulok. So doon sa part 1 natin na video, pinakita natin doon kung paano siya kalasin. Dito naman sa video nito mga dads, ipapakita ko kung paano natin siya buuin ng step by step. So tara na mga dads, banatan na natin. Let's go! Tapos natin. So ito nga pala kung gaano siya karaming tornilyo niya. Konti lang naman, wala pang 100. Siyempre, idadapok natin dito. Ilalagay natin dito. So dito gagawin natin, bubuhos natin dito. Tapos natin nilagay, bubuhos natin ulit. Then ako pag ako nag-iigpit mga dads, number 8 lang. So, sakto lang sa akin to para sa akin mga dads. Kaya mga dads, kung saan kayo komportable, ayan. Tapos, ito, next. At mga dads, susunod na natin tong reactor niya na may 4 na tornilyo. 2 dito sa harap at 2 dito sa likod mga dads. At syempre mga dads, pagkatapos nun, ilalagay na natin tong styro. Then isusunod na natin tong pan motor niya mga dads. Ayan. So hindi kasi natin mabubunot yung pan motor or hindi natin may ilalagay yung styrofoam pag inuna natin yung pan motor mga dads. Ayan. So meron siyang 4 na tornilyo mga dads. Mapapansin mo naman dito sa mga tornilyo na mga dads na kakaiba yung thread nila. Ayan.
fine thread sila. Then ang paglalagay mga kadads, ayan, huwag mo muna siyang masyadong higpitan yung unang tornilyo para maglapat yung mga butas niya mga kadads. Pag naano mo na, doon mo na siya higpitan lahat mga kadads. Ayan. At dito naman mga kadads ay susunod natin kung saan nakalagay yung mga wiring niya dati. Kung saan natin ninugot, doon natin siya ipapadaan ulit mga kadads. At ang isusunod na natin itong cover niya at itong fan blade niya mga kadads. Pansinin nyo, meron siyang nakadat dito. Yun po yung pinaka-flat ng butas niya kung saan ipapasok yung axle ng fan motor. So kung papansinin nyo, meron siyang gatla na dapat yun po yung nakalapat doon para meron siyang lock sa pag-ikot niya. Then itong sa ring niya mga kadads, medyo maigpit yan. Make sure lang na alalayan nyo ng kamay nyo isa para kung sakaling tumalsik siya, hindi kayo tamaan or hindi siya mawala. Minsan kasi malayo yung nararating ng mga yan. At ito yung itim na yung mga kadads, hindi na matanggal dahil sa sobrang tagal na hindi na nalilinis. Ito same siya, meron siyang dot mga kadads, nakita nyo. And itatapat mo lang siya doon sa flat ng axle na bakal, then pwede mo nang ilagay yung clip niya. Next na natin, hindi na namin siguro mapapagod, lalagyan na namin yung ito, mga kadads. Ito, ganyan na natin siya. So tara, let's go, push na pa. Dito naman tayo sa compressor niya na may 3 pirasong nut mga kadads. Yung size ng mga nut niya ay number 13. Yan. So ang gamit natin ay 3 wrench. And so inassemble natin yan para mas mahaba at hindi tayo mahirapan sa pagigpit at pagkakalas mga kadads. At yung pagigpit naman ng mga nut natin ay sakto lang mga kadads kasi hindi naman makakalas yan basta't naigpitan na. Lapat mo lang siya dito. Ayan. Makikita kong pattern dito mga kadads. Ito. Yan yung pattern niya. Kita ba? Ayan. Pati doon sa kabila. Ayan o. Ayan yung pattern niya. Lapat mo siya doon. Ayan. Tapos pwede mo nang ilagay ito. So hindi ka na malilito kasi meron siyang way dito. Para dito mga kadads. Ito, ibabasok mo lang siya dito sa ilalim. Ano yun ito? Yan. Pasok mo siya. Yan. Tapos, pupush mo lang siya para mag-lock dito yung katulad kanina. Kung paano natin siya nilapat. Ayun o. Okay na siya. Yan. Una natin lagay ito dito sa baba. Ito. Para makuha natin yung sakto. At siya. Ito. Sa kabila. So, uli mo yung doon para iuli mo yun para malapat mo siya muna dito bago mo ilagay yung mga kadads. Sinabi ka yan, next na natin so tandaan nyo lang to yan, i-washer siya. Dito mga kadads, kahit gumagamit tayo ng cordless natin, pag sinet mo siya doon sa pinakamababa, kahit ulit-ulitin mo siyang pindot-pindutin o paandar-paandarin, ganun na talaga yung higpit niya, hindi na talaga siya higpit nang higpit pa. So maganda talaga na tansya mo na yung lakas ng cordless nyo mga kadads. Kaya ako mga kadads, number 8 lang ako, sakto-sakto lang higpit para sa akin mga kadads. Additional na mga kadads dito sa motherboard natin, na kahit na hindi siya nabasa o naitabi mo siya, make sure na bago mo siya ilagay ay i-blow dry mo siya para safety lang mga kadads. Yun lang mga kadads. So ito mga kadads, ina-assemble ko o inaayos ko yung mga wiring nila para hindi sila magkabuhol-buhol pag nilagay natin. Maganda talaga pag nakaayos sila
So yung flow or yung pagkakaayos o pagkaka-arrange ng mga wire natin hindi salasalubong o hindi buhol-buhol mga dads. Ayan. So ito itatakpan na natin siya. Total na ikabit na natin ng mga socket sa loob. Dito na tayo sa labas yan mga dads. Ayan. So unahin lang natin itong mga sensor niya mga dads. Ayan. So dito hindi ka naman malilito kasi yung sensor niya nung isa may kulay puti siya or mas malaki yung sensor tube niya mga dads, yung tube sensor niya. Then yung isa dito naman, ayan, huwag mong kalimutan lagay dun sa tape, dun sa pandikit niya dun sa compressor, yung pinaka cover niya para hindi siya nakalublob sa baba. Pag nagkatubig hindi siya mababasa. Then ito na, ipitan na natin yung takip ng compressor natin mga dads. At tapos mga dads, susunod na natin tong pinaka control niya dito. Ayan. So dito naman hindi ka malilito kasi dalawang socket lang. So ito, pinapasok ko na to dito. Hindi binabalik po. Make sure lang mga dads, yung mga grounding natin ay huwag natin kalimutan na ibalik mga dads. So ilalapat mo lang siya dito dun sa butas para mag-lock siya. Then dalawang tornilyo dito sa taas. After nun mga dads, yung mga sensor dito sa harap, yung thermostat, ayan yung grounding mga dads, tulad nga ng sabi ko, huwag nyo rin kakalimutan at yung mga tube sensor mga dads. Possible na magkaroon ng error kapag nakalimutan natin ang isa sa mga dyan. At ito mga dads, kontra hila ito para hindi mahila yung mga wiring natin doon sa loob mga dads. Kaya huwag natin kalimutan ng balik at konting kuskos bago natin takpan. At ilalagay na natin tong cover. Tapos bago siya sara, ulit mo siya. Yung pag-ikot natin doon sa fan motor natin kanina, huwag masyadong mabilis o masyadong malakas mga dads. Possible kasi na magkaroon siya ng voltage back mga dads at masira yung board natin. At kung bago ka lamang sa akin channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. At huwag mo na rin kalimutan i-like ang ating video, ay napakalaking tulong nito sa ating channel. So, tara mga dads. Ito na mga dads, meron siyang 4 na tornilyo. Dalawa dun sa board, dalawa dito sa cover. So alternate yung paglalagay ng tornilyo nila mga dads. Ayan. So pag naglagay ka dito, dun naman sa kabila yung dalawa. So para hindi sila magsalubong. Tingnan nyo mga dads. Ayan. Nilagay ko dun sa kaliwa at kanan. Then ito, ayusin nyo yung wire doon para hindi siya maipit. Then ready to assemble na mga dads. Ayan. Ipa-plug mo lang to dito. Then, pipit mo na yung pinaka-cover natin. So, yung wire, make sure na nakalagay siya dun sa may gatla para hindi maipit yung wire natin. Tapos, dalawang tornilyo dito sa isa't kaliwa. Then, yung filter na mga dads. Ayan. Yung filter yung paglalagay dito, minsan kasi mayroon nahihirapan. Paglagay dito, ang lagay dito, pa-slide mga dads para ganyan na. Tingnan nyo. Mas mabilis siyang ilagay pag ganyan. Kasi dun sa paharap na ilalagay mo siya kasi medyo makapal yung cover nyo doon sa taas o yung pinakalapatan niya. Ayan, then ipapasok mo lang siya dito, then tap. Okay na siya nun mga dads. Siyempre, konting punas kasi marami rin yung kamay natin. So, testing nga na. Let's go! Ito mga dads, at na-assemble na natin siya. Sorry na sundan nyo yung video natin mga dads. Ito, itatry muna natin siya bago natin siya ilagay mga dads. Kasi yun nga kanina, yung issue ay maingay siya. Para sure lang, pero ang ano ko doon mga dads, yung fan blade niya nagkukos siya ng noise or ingay na hindi pang karaniwang mga dads. Ayan, saksak natin. Ayan. Wait lang natin, then tumunog na siya. Pindot 24 ting ting tutong titing sabi niya. Ayan, tayo natin, sana nawala na para hindi na lumaki yung gastos ni ma'am or wala na tayong i-repair. Okay lang naman wala tayong i-repair mga dads. Basta importante, wala siyang damage. Lalo na, itong aircon mga dads, 9 months pa lang. Yan. Base sa mga na-experience ko mga dads, mga LG na ganito, yun yung mga nagkukos ng ingay. So, kaya nasabi ko ma'am bago siya umalis na, ma'am palagay ko po yung sa pan niya kasi sobrang dumi na po. Nagkukos siya ng ingay. Yan. So, ngayon mga dads, wala na yung maingay niya kanina. So, nung ginawa ko kanina kasi, nung tinatry ko siya doon, hinawak-hawakan ko yung kaha, ayaw matanggal yung ingay. Ibig sabihin, nasa loob yung ingay. Base doon sa pag-ikot ng pan niya kanina, nanggagaling yung ingay doon sa pan niya. Kasi unang iikot yun mga dads bagong mandar yung compressor. So ngayon mga dads, wala na siyang ingay. Ayan. So pag maingay yung aircon nyo, maganda, ipacheck nyo muna doon sa tagalinis nyo o tagagawa nyo ng aircon.
So, ayun. Base dito mga kadads, wala siyang ibang problema. So, maraming salamat sa panonood. Happy New Year sa amin. Galing kay Paring Ron, Mike. So, see you in my next video. God bless.